pinatay ko na po muna yung pump natin para makita ko po yung level ng tubig dito sa ating koi pond. May ginawa po kasi akong sukat dyan sa ating skimmer. Yan. Yo, what's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, may update po ako sa inyo about dito sa ating grooming pond or itong pond na nasa likod natin. Dito po kasi natin ginugroom at inaalagaan yung mga koi po natin, kagaya nitong kumakuhako at saka itong shiro na ginugroom po natin ngayon. So yung update po natin about dito sa pond na to, meron po kasi siyang leak. At yun, nag-video po ako sa inyo ngayon kasi gusto ko po i-share sa inyo, lalo na po dun sa mga kahabi natin na mga naka-trapal pond or trapal pond po yung gamit nila na koi pond or pond po sa kanilang bahay. So i-share ko po sa inyo kung paano po natin nahanap yung leak dito sa ating koi pond. Or yung iba, nagtataka po kasi di po nila alam kung saan po yung leak, nasa koi pond ba or dito po ba sa filtration. Pero yun, ito po yung discarding ginawa ko para makita po natin yung leak ng koi pond po natin. So tara, kakatapos ko na din po maligo, pakita ko po sa inyo. Ito po yung pond natin ngayon mga kahabi. At ayan po yung skimmer natin. So hanggang dito po yung tubig, pero ayan, hanggang dito na po siya ngayon. So may leak po talaga yung pond natin. Noong una di ko po alam kung saan po yung leak, kung dito pa sa pond natin or doon sa ating filtration system. Pinatay ko na po muna yung pump natin para makita ko po yung level ng tubig dito sa ating koi pond at doon sa ating filtration system. At yun, pinatay ko po siya ng mga half hour ata yun or mga isang oras para makita ko po kung sa koi pond po ba yung bumaba yung tubig or doon sa ating filtration system. Kung sino po yung bumaba yung tubig, doon po yung may leak or may butas. Kaya yun napasin po natin dito sa ating, may ginawa po kasi akong sukat dyan sa ating skimmer. So yung bumaba yung tubig dito sa ating koi pond, dun sa ating filtration system okay lang naman, maintain lang po yung level ng tubig niya. Kaya yun, nakita po natin na dito po talaga sa pond po natin yung may problema or dito po yung may leak. So next problem natin, kung saan po ba dito sa ating koi pond or saang area na may butas or may leak. So yung ginawa po natin is, una, tinignan po natin yung paligid nitong ating koi pond, kung saan isang indication po niyan ay kung saan po may mga basa po na area. Napansin po natin na dito na area basa po siya compare po sa ibang part ng koi pond po natin. Kaya sa tingin ko dito na area po yung may leak. Pero yung next naman na inisip natin kung saan po ba dito, kung sa ilalim o dito ba sa gitna or kung dito ba sa pinagtupian po natin ng ating trapal dito sa gilid, dito natin malaman. So yung ginawa po natin, inantay ko na lang po talaga kung gaano po or sang level po ng pond natin hinto yung level ng tubig o yung pagbaba ng tubig. Kaya yun, ito na po yung pinaka niya, ilang oras na po di na po bumaba yung tubig natin. Kaya nakita natin na di na po bumaba yung water level ng pond natin. Yun, in-inspect na po natin kung saang area dito yung may butas or may leak. Kaya yun, napansin po natin dito, nag-focus po tayo sa area na to kasi dito po yung may basa. So chinek po natin yung mga gilid niya, yan dyan. At nung nakita natin dito na area, nakita ko po sa inyo, ayun, eto po yung butas. Medyo malaki po siya guys. Ayan. Ayun. Ayun. Yan. So kaya pala mabilis yung pagbaba ng tubig. Noong una akala ko nag-evaporate lang po yung tubig kaya dinagdagan po natin. Pero yung napansin natin ng mga ilang oras lang, mabilis yung pagbaba ng tubig. At yun, kaya yun nakapag-decide tayo na hanapin or maghanap tayo ng leak. Baka may leak po dito sa pond natin. Kaya ito, nahanap po natin. Medyo malaki din po siya guys. Ayan. Ito po siya. So di ko po siya mahanap kanina kasi andito pa yung water level natin. Dito po kasi yung andito po kasi yung tubig natin. Kaya tapos may ano pa dito, may pump pa, kaya di po natin masyado makita yung napunit po na yan. Di ko alam kung bakit napunit yan dyan. Baka siguro dito nakiskis dito sa alambre na to kaya nabutas, pero or na stretch po ba dito.
Yun yung mga tinitignan po natin na angle. Pero yun, ang importante po ngayon is nahanap na po natin yung leak. So yun po yung ginawa po natin diskarte para mahanap po yung leak dito sa ating koi pan. So summarize po natin. Una, pinatay po natin yung ating pump para makita po natin yung water level, kung saan po yung bumaba dito sa ating filter or dito ba sa ating pan. Pag nakita na po natin kung saan po yung bumaba yung tubig, same po dito sa ating koi pan, kaya dito po tayo nag-focus at hinanap po natin dito kung saan po yung leak. So pangalawa, inantay po natin na mag-drop sa pinaka level po ng leak yung tubig. Tapos nung nag-stop na po dyan sa level na yan, ay hinanap na po natin yung area kung saan po may basa po ng tubig. Tapos nun, doon kaya nag-focus po tayo doon at yun, nahanap po natin yung leak para napunit po yung trapal po natin. So yun po yung ginawa natin diskarte para mahanap po natin yung butas, at mabuti na lang medyo mababa po yung area para di po masyado maraming tubig yung kailangan po nating hakutin. So hanggang dito lang po yung level niya. Ayan. So share ko po sa inyo ito mga kahabi, baka makatulong po kasi sa inyo, lalo na sa mga kahabi natin dyan na nakatrapal pan din. Mas mabilis pong hanapin kung naka above the ground po itong pan natin, pero itong katulad nito na naka hukay po sa ilalim, medyo mahirap po siya. So timing lang po talaga na nasa ibabaw pa lang yung ano natin, kaya di po tayo masyadong hirapan na hanapin yung butas. Noong una po kasi yung nag-leak po sa atin dito ay yung joint o yung dugtungan ng output ng tubig natin dito sa filter, at nahanap lang yun po natin kasi nakita po natin na basa po yung area na yan. Tapos yun, finix po natin at okay naman po lahat ng piping, kaya yun po talaga yung naging problema, at yun, naging okay naman po siya. At until now, di po tayo nagka-problema sa ating filtration at wala na po siyang leak. Dito lang po sa fan natin ngayon, yun po yung naging problema. Pero yun, mas mabuti na lang nahanap po natin ngayon. At ang gagawin po natin dyan is lalagyan ko na lang po yan ng epoxy para matakpan po yung butas dyan. Epoxy po yung ginagamit ko kasi tumitigas po kasi siya, at nagamit ko na din po yun sa ibang pan po natin, yung mga unang pan natin. Ayan, medyo malaki po talaga siya. So yun, update natin sa mga koi po natin guys, yun sa mga naghihingi ng update. So ito na po yung ating ginugroom ngayon na Shiro Suri from Guapo Koi Farm. Yung competition po nito is this coming September na. Yan po siya, yan na po yung kinaya po natin, pero may 2 buwan pa po tayo para i-groom pa po yan. At ito po yung mga koi natin dito, itong mga kuha ko from Sikiji Koi Farm, Chinisiko Jewels, at saka yang sa Himagsikan, first ever grow out challenge ng Himagsikan, KKK Himagsikan Koi Farm. Yun, so pasensya na po kayo mga kahabi kung wala tayo masyadong upload ngayon, medyo busy lang po talaga tayo dito. Pero yun, baka naghanap ng paraan itong mga alaga natin para makagawa tayo ng content ngayon. So eto yung isang pan po natin, yung ating blue pan. Ayan, ganda ng tubig natin dito, at sobrang takaw ng mga alaga natin dito. Mas maganda talaga yung position nila dito compared dun sa isang pinaglagyan po natin. Ayan. So ayan, yun po yung update natin may mga kahabi. Di ko na lang ipakita sa inyo yung pagdikit natin ng epoxy dyan. Simple lang naman, mix lang po tayo ng equal amount ng epoxy, yung all purpose po yung gamit natin. At yun, idikit lang po natin doon. Or kung may ibang alam kayo na mga pang fix, yung mga tape or kung ano pa, i-comment nyo na lang po dyan sa baba mga kahabi para mabasa din ng ibang mga kahabi natin, para kung di available sa kanila yung epoxy, baka may iba po kayong discarding ginagawa para po dito. Pero ako yung gagamitin ko dito is yung all purpose na epoxy, yung ginagamit natin dun sa pangdugtong natin sa ating mga piping, kagaya na lang po nito. Yan, to po siya. Ito po yung gagamitin natin doon. So dumidikit naman po siya. So yun po guys, maraming salamat po sa panonood, at sana may natutunan po kayo sa video po na to. At doon sa pangkakahabi po natin dyan na gusto ng mga pampa-good vibes na video, paki-follow naman po ng Facebook page na to mga kahabi. Kasali po tayo dyan, nag-upload po tayo ng mga pampa-good vibes na video. At saan ko po yung support ng mga kahabi. Maraming salamat, and yun,
See you ulit sa susunod na video. Peace out!